Inalis na ng mga vendor ang kanilang mga paninda sa Baclaran dahil sa pagtatapos ng kanilang permit. Naglinis naman doon ng mga kalsada at drainage ang mga kawani ng lokal na pamahalaan. Alamin natin ang update dyan. May news to go si Jay Sabale. Jay. Kara, ongoing pa nga yung clearing operations at papakita lang namin ngayon, merong isang vendor sa aking likuran na nagwawala dahil eto na nga, hindi na rin pinapayagan yung mga vendors kahit sa side streets. Kaya yung mga digulong na kanina nga nakapagtago dun sa mga gilid na eskinita ay pinaguhuli na rin. At kanina nagkakahilaan, nagkakasakitan at meron niyang hanggang sa mga oras na ito kung nakikita ninyo ay meron tayong mga vendors na nanlalaban. At kanina ng umaga, kanya-kanyang tiklop at pag-aayos ng estante ang mga vendors sa paligid ng Baclaran Church. Pag naayos na, kanya-kanyang hila at tulak ang mga tendero papunta sa mga side street. Natapos na kasi ang ordinansa na ilabas ng Parañaque LGU na naging daan para magka-night market dito. Hanggang kahapon nga lamang dapat, ngunit pinagbigyan pa ang vendors hanggang ngayong umaga para voluntaryong makapagbaklas. Ngunit ayon sa ilang vendors na aming nakausap, paalis man sila ngayon, pero di raw sila titigil sa pagbenta sa lugar dahil ito raw ang kanilang hanap buhay, kaya kukuha na lamang daw sila ng tiyempo pag walang bantay para makapagbenta muli sa labas. May gulong naman daw kasi ang kanilang mga estante, kaya makikipaghabulan na lamang daw sila. At yan nga, ginawa nila makipaghabulan kanina at nakita ninyo, hindi pa rin sila pinagbigyan, nahuli sila. At pasado alas 6 naman ng umaga na dumating ang mga fire trucks kasunod ng ilang pulis at truck ng basura. Ilang saglit lang, sinulan na rin ang paglilinis. Mano-manong winalis ang mga natirang kalat, ang drainage kinamay muna bago tinusok ng kahoy ang mga nakabara. Ayon kay Bernardo Amorao, head ng Parañaque City Solid Waste Management, karaniwang nalilinis nila ay mga plastic, karton at styrofoam. Pero ang lubos daw na nakakapinsala ay ang human waste. Kadalasan daw kasi ay pinaplastic ito at tinatapon lamang kung saan. Minsan pa daw sa drainage, kaya lalo itong nakakabara. Inista naman nasa 30 to 40 metric tons ng basura ang kanilang mahakot ngayong araw. Okay lang ba sa inyo? Pinaalis kayo rito? Okay lang, tapos naman ang December eh. At least nakapagtinda naman kami ng maayos. Ay, yung iba sabi, hindi kayo makikipagtakabulan dito kasi di gulong yung mga ano nyo. Makikipaghabulan kami niyan bukas. Kasi paano naman ang pagkain namin sa araw-araw? Pag hindi na kami magtinda. Para sa akin, hindi okay. Kasi kaya kami nandito, naghahanap kami ng buhay. Naghahanap buhay. Meron tayong parameter ng law na susundin natin na hindi tayo pwedeng dapat lumabas sa batas. Meron minsan kasi na unpopular decision, but we have to do that. Kailangan natin gawin po yan para maging maayos ng ating lugar. At sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang clearing operations. Kaya paalala pa rin ng mga otoridad, kahit na nasa sidewalks kayo, ito pa rin daw ay daanan o kalsada na pagmamay-ari ng barangay. At kung makikita ninyo itong mga nagbabaklas ng estante rito, kanina nanlaban ito Ang isa sa kanilang mga kasama pa nga ay nagkaroon ng gulo at I think nagkasuntukan pa nga. At to the point na ayaw talaga niyang ipamigay ang kanyang mga benta, pero nabigo pa rin siya na hindi makuha ng mga otoridad ang kanyang tinda. Kara? Yes, Jay, magpapatao ba ang lokal na pamahalaan ng mga pulis or mga enforcers dyan sa lugar para talagang masiguro na hindi na magbabalikan itong mga vendors na ito? Tama ka, Kara, no? Actually, nakausap natin si Colonel Andrada dito dahil bukod daw sa pulis na kanyang ide-deploy dito sa lugar, madadagdagan sila ng tinatawag na force multipliers. Ito yung mga kagawad ng barangay, pati na rin ahensya ng lokal na pamahalaan na tutulong sa kanila para magpulis dito sa lugar at hindi na nga payagang magbenta ang mga vendors sa kalsada. At Kara? kung sakaling merong magpumilit at mahuli sila, ano ba ang parusa sa mga vendors na iligal na magtitinda dyan sa paligid ng Baclaran Church, Jay? Okay, sabi ni Colonel Andrada, lahat ng kanilang tinda ay kukumpiskahin. Pagkatapos ito kumpiskahin, ito turn over nila ito dun sa tinatawag nilang market master nila rito para malaman kung magkano nga ba talaga ang penalty. But as of now, as it stands, kung ano daw yung penalty ng MMDA against illegal vendors, ipapataw nila yon, plus kung ano yung maiisip ng market master na gawing penalty para dun sa mahuhuli. Kara? Maraming salamat, Jay Sabale.